I'm Kadiling and welcome to my vlog. And this is my first vlog and sana magustuhan nyo. And yes, of course, we have 10 questions here and the title is Know You Better. That there is a 10 question here, a personal question na random people hiningan ko and then titignan natin kung ma-answer natin siya within 10 minutes. So, let's go guys! So, here's the 10 question na malalaman natin and malalaman nyo about sa sarili ko. What's the worst thing you did for love? Sabi niya gano'n. Siguro yung part na yung part na tinalikuran ko dati yung church para sa kanya. Kasi, I am a Christian and then, isa sa pinakabawal sa amin is magkaroon ng boyfriend na unbeliever. And then, ang nangyari nun is, syempre, parang na-influensyahan din. So, yun. Ang nangyari sa amin is, iniwan ko yung church. Actually, in the beginning is talagang nag-backslide na ako, ganun. And then, yun, hanggang sa ano. Pero, syempre, God is good. And sa kanya magre-rest ang victory. So, walang nangyari, ganun. And break up. So, second, grabe naman yun. What do you fear the most in life? Okay, so lagi kong prayer is the salvation of my family, the loved ones, ganun. Kasi nakita ko yung hirap dito sa ibabaw ng mundo. And then pag sa second life is infinite na silang maghihirap because of hell, because of the fire, nasusunogin sila. So yun yung kinakatakutan ko, that I am saved but then hindi ko sila makikita sa langit. So, yun. Kaya, yun lagi yung prayer request. The third one. Okay. The third one is what keeps you going? So, what keeps me going for every day is, syempre, the presence of God. That is enough. Wala kang pera o may pera ka, may kaibigan ka o wala, may love life ka or meron, may life ka or wala. Alam mo yun, it's all invalid basta nandoon yung presence ni Lord kasi nandoon yung contentment. What makes you proud on yourself? Yung pagiging napaka-determinado ko. Well, syempre, sarili ko naman yun. Nakikita ko that I am the determined person na even the work, studies, schedules na nagsasabay, especially din sa church kasi syempre hindi naman palaging every Sunday lang may gawain doon. Pero nakikita ko nahahati-hati with the grace of God na binibigyan ako ng wisdom and knowledge by that. So, yun na yun. Talagang sobrang proud ako sa sarili ko kasi nakakaya ko. How much more pag may trabaho na ako, diba? So, yun. And then, sabi niya ganon, do you have insecurities? What is it? So, para sa akin, lahat naman tayo meron talagang insecurities. Lalo sa mga babae, napaka-emotional nila. And then, siguro isa sa mga insecurities ko is about how ano ba yun? Yung sa body ko. But then, na-realize ko is nothing is wrong. Diba? Kasi we have a uniqueness. We have sabi nga ni Lord is, we are different in our way. So, yun, dun sa verse na yun, nakalimutan ko, basta sa Book of Proverbs yun, okay na yun sa akin, yun yung pinanghawakan ko and it makes me beautiful. Siyempre, may mga tao din na nagsasabi sa akin no, na nagki-keep up sa akin. So, yun, hindi ko na pinaproblema yun. And then, yun. Sa mga insecurities, guys, always remember you are beautiful in your own way. Okay. And then, sabi dito is, nakikita mo ba sarili mo magturo? In this course, lead you to success. Hindi ko nakikita talaga yung sarili ko na magtuturo. But then, nag-e-enjoy ako sa course na to. And lagi kong reason out is, psychology ang gusto ko, hindi teacher. But then, siguro, pinunta ko ni Lord dito para may plano siya. And yun yung isa sa pinanghahawakan ko. And then, sabi niya, is this course lead you to success? For me, by His grace, siguro oo. Pero kung lalayo ako sa Kanya, it is in vain. May in vain lahat yun. So, eto, sabi niya, kindly share a short story noong na-broken ka and how you deal with that. May ganun. So, diba, noong first boyfriend ko, syempre nagtagal kami like
lifetime din kami na magkasama din. So, grade 8 hanggang mag-grade 10, ganun. And then, syempre hindi ko kaya noon, parang wala ko na ang dami kong na-miss na na event, ganun. Uy, event sa buhay ko, wala akong gana kumain. Typical na heartbroken girl. But then, na-deal ko siya, nag-beg kasi ako noon. Tapos, yeah, nag-beg ako noon. And then, yun. Pero, okay naman na siya na hindi ko siya ma-deal in my own way, pero by prayer, yun, na nagawa ko siya. Pero kung walang prayer yun, wala yung mga prayer request na tita, prayer request, ganito, ganyan, is wala talagang mangyayari. Ganun. So, yun. And then, a short testimony how God works to you. So, sa mga testimony ko talaga is recently lang that I am a victim of bullying. And sobrang grabe, umiiyak ako gabi-gabi noon. And then, part to the counseling. Spiritual counseling pa din kasi talaga ang pinaka-importante sa lahat na the emotion. So, yun. And then, syempre, nakita nyo naman, nagvi-vlog na ako ngayon. And ganun kagaling si Lord kasi kahit gaano kahirap, kahit gaano kasama yung mga nagawa nila sa akin, is napatawad ko sila by His grace, and masaya na magpatawad dun ko na-realize na hindi ka mag-seek ng hate sa kanila, ganun, kasi ikaw pa din yung masusunog, ganun. So, yun lang, ganun mag-work si Lord sa akin, nangungusap siya, binibigyan niya ako ng comfort. So, sabi niya, how do you see yourself 10 years from now? Hindi ko nakikita yung sarili ko sa kung anong trabaho meron sa akin. Even the business, hindi ko talaga alam. As in, wala sa utak ko. Hindi ko alam. Nakikita ko na yung sarili ko na patuloy na nagsiserve sa kanya, sa church, na hindi ko iiwan. Pero siguro, may time na mag-abroad ako, ganun. So, yun, mag-abroad ako. Pero isa lang din yun. Tapos makikita ko yung taong mahal ko sa buhay, nakasama ko din siya, which is si Dan Ray. Na makakasama ko siya, hopefully by God's grace talaga. And then makikita ko sila mama na masaya, alam mo yun, typical na masaya talaga kasi wala nang utang, wala nang pinaproblemang pera, ganon. So yun yung gusto ko lang na makita after 10 years from now. I don't care about the work as long na makita sila. So yun. And then paano mo masasabing maswerte kang anak? Yung part pa lang na hindi sinisigawan ni mama, hindi sinisigawan ni papa, hindi niya sinasaktan si mama. Sobrang masaya na ako sa part na yun, and maswerte na ako na every day, every morning na may magluluto si papa. Actually, nagulat nga ako nun. Akala ko lahat ng papa is like every morning magluluto para dun sa anak nila kasi papasok. But then, na-realize ko, si papa lang yung ganun. And rare na father lang yung makikita mong ganun. Tapos kahit may sakit siya, makikita mo na talagang, basta, nagulat ako nun. May sakit kasi si papa nun, which is arthritis. And then, nakita yung sa kamay niya naman yun. Pero nag-work pa din siya nun. Tapos basta umiyak ako in that time. Kaya sobrang maswerte ako kila mama tas kila papa. And syempre, hopefully, masama ko sila sa church para masabing talagang sobrang swerte ko na. Thank you so much. This is a very personal question and I hope you like it for our content of You Know Better. So, good night guys. Bye-bye. Good night, good morning, and good afternoon. Bye!